Siya si Manang Dilen, ang mayordoma sa bahay namin. Hiniram ko muna siya sa bahay and she'll be your tutor sa mga gawaing bahay sa loob ng 1 linggo. Sabi ni Jim nang ipakilala ang kasama nitong medyo may edad na babae. Pagkagising ni Rabena kanina ay naraw na ang ginang at nakapaghanda na ng almusal nila. Kinatok ni Jim ang kwarto niya kanina para mag-agahan kasama nito. Nakasuot ito at marahil ay papasok na sa trabaho. Kumusta po kayo? Aniyang nagmano kay Manang Dilen. Magaan ang loob niya sa may edad na babae. Masaya ang bukas ng mukha nito kaya napalagay ang loob niya. Nakatingin lang si Jim sa kanya na wari ay naliw sa ginawa niyang pagmamano kay Manang Dilen. Oh, don't look at me like that, piping sigaw niya. Memories of the previous night came back to her, making her cheeks burn. Inilipat niya ang mga mata kay Manang Dilen at ngumiti sa kanya. Mabuti naman iha, ilang araw din tayong magkakasama sa bahay nito. Masaya ako at nakilala kang babaeng pakakasalan ng alaga kong ito. Kumain lang kayo at sa kusina lang ako. Anito saka tumalikod at pumasok sa kusina. Kailangan kong pumunta sa Cebu ngayon para sa isang business conference. 1 linggo rin akong mawawala so you must behave yourself. Bili ni Jim habang inuubos ang kape nito. Ang pinag-usapan natin kapon, huwag mong kalilimutan. Oo na. Aniyang tumusok ng hotdog. Kahit hindi nito sabihin ay handa naman siyang magpakabait at tumupad sa usapan. Isa iyon sa mga itinuro ng papa niya sa kanya. Good, kumain ka ng mabuti. Kagabi kasi halos hindi mo nagalaw ang pagkain mo. I suppose you're very hungry. Shut up, ayoko nang alalahanin ang nangyari kagabi please. Tumas ang isang sulok ng mga labi nito. Are you angry about what happened last night? Tanong ni Jim. Oo, galit na galit ako sa ginawa mo sa akin. Hindi nakapagpigil na asik niya para manahimik na ito. Pero hindi ito tumigil. Ibinaba nito ang hawak na tinidor pagkatapos ay pinagsalikop ang mga kamay. Ah, nabitin ka ba? Kung ipipilit mo pwede naman nating ituloy ngayon eh. Nanlaki ang mga matang napatitig siya kay Jim. He really had some nerve. Ang kapal mo. Ako? Nabitin? Excuse me, your kiss didn't mean anything at all. In fact, pakiramdam ko isang aso lang ang humalik sa akin. Wala ka sentence. I'm really disappointed. Your kiss is nothing compared to Clark's. Ha, eat that. Kitang-kita niyang pagkawala ng nakakalokong ngiti sa mga labi nito at sa maryosang itsura nito. Clark who? Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kinauupuan niya. He leaned towards her and whispered in her ears, Say, why don't we try again and see if it really was a meaningless kiss? She felt uneasy sa pagkakalapit nilang iyon. Kakaibang kiliti ang dulot ng mainit na hininga nitong pumapaypay sa tenga niya. She checked herself. Hindi siya dapat magpa-apekto kay Jim. You don't need to do that. Aniyang tatayo sana, pero hinawakan siya nito. Lumikot ang mga mata niya at inihanda ang sariling kumaripas ng takbo kung sakaling may gagawin itong masama. Oh, Widow, hindi ako makakapayag sa sinabi mo tungkol sa halik ko. You even compared my kiss to that bastard's. Yun ang hindi katanggap-tanggap. He held her chin and turned her face towards him. Tumahip ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila. Unti-unti nitong inilalapit ang mukha sa kanya. He was looking at her lips as if they were the tastiest lips he had ever tasted. Hindi tuloy niya mapigilang mapapikit habang hinihintay na lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Darn, I want him to kiss me. Pero ang pantasya niya ay biglang naglaho ng bitiwan ni Jim ang mukha niya. Sorry, sweetheart, but I won't kiss you unless you beg for it. And that's a promise. Nakangisi itong lumayo sa kanya at bumalik sa upuan nito. Ramdam niya ang pag-akyat ng dugo niya hanggang sa anit niya. Ano bang kahihiyan ang ginawa niya? Manang Dilen, ano po ang susunod kong gagawin? Tanong ni Rabena sa matandang babae. Pangalawang araw na ng kanyang pag-aaral sa gawaing bahay. Kahapon na itinuro nito ang tamang paglilinis ng bahay. Nagpapakabisi siya upang malis sa isip ang inis niya kay Jim, pati na sa sarili. She didn't want to entertain any thoughts concerning that mischievous fiance of hers. Sumakit lahat ng kasukasuan niya sa maghapong paglilinis pero hindi siya nagreklamo. Nagpapasalamat pa siya dahil dun lang nakapokus ang kamalayan niya. Pati paggamit ng vacuum cleaner at floor polisher ay tinuro nito. Pero pinaglampaso pa rin siya para malaman din daw niya ang tamang paggamit na yun. Itinuro din ito sa kanyang tamang paglilinis ng banyo. Ilang beses din siyang muntik-muntikang madulas sa banyo habang nililinis nila iyon. At kahit parang hinahalukay ang sikmura niya, ay wala siyang nagawa ng ipalinis sa kanya ni Manang Dilen ng toilet bowl. Mabuti na lang at nakagwante siya kung hindi baka hindi niya kinaya. Ipinakita rin nito ang tamang paglilinis at pag-ayos ng kwarto.
Doon siya nagtagal sa pag-ayos ng kama. Ilang beses na ipinaulit sa kanyang paglalagay ng bawat sheet dahil nagpapalit niya ang mga iyon at hindi siya tumigil sa kahahagod upang walang lukot na maayos ang bawat patong ng blanket. Feel na feel tuloy niyang panghotel ang ginagawa niya. Ngayong araw ang schedule ay ang paglalaban nila. Nasa laundry area sila at ini-inspection ng mga damit na lalaban nila. Inatasan siya ni Manang Dili na paghiwalayin ang mga damit na puti sa mga dikolor. Nahiwalay mo na ba mga puti sa dikolor? Sinilip nito ang ginawa niya. Opo, ibinukod ko na rin po ang malalaki sa maliliit. Matalim na tinitigan niya ang palangganang kinilalagyan ng mga underwear ni Jim, pati ba yun kailangan kong laban? Magaling, nilagyan nito ng tubig ang isang batya. Manlawan mo muna rito ang mga puti habang chinecheck ang mga bulsa ng polo. Tingnan mo rin kung may mantsa ang alinmang parte ng damit. Kapag nabanlawan mo na, saka mo ilagay rito sa washing machine. Mataman siyang nakikinig sa sinasabi nito. Ganon palang paglalaba. Kailangang mabusisi at dobling ingat ang kailangan para hindi masira ang kalidad ng tela. Gusto nang sumuko ni Ravenna sa hirap ng ginagawa niya. Pinagkusot din kasi siya ni Manang Delen. Maabdi na tuloy ang mga kamay niyang nagkasugat-sugat. Huwag ka munang maliligo at baka magkasakit ka. Sabi sa kanya ni Manang Delen nang matapos sila. Magpalit ka na lang muna ng damit saka ka magpahinga. Bukas pa malansya naman ang gagawin natin. Tumangulang siya sa dumiretso sa kwarto para gawin ang bill nito. Nakatulog agad siya paglapat ng likod sa kama. Ni hindi na nga siya nakapaghapunan sa sobrang pagod. Kinabukasan ay halos hindi makatayo si Ravenna sa bigat ng pakiramdam. Di yata at sumuko ang katawan niya at magkakasakit pa yata siya. Pinilit niya ang sariling bumangon at lumabas. Hindi siya nagpahalatang masama ang pakiramdam niya. Ayos ka lang ba, Iha? Nag-aalalang tanong ni Manang Delen habang nagtutupi sila ng mga damit na isinilong. Mas naging maputla kasi ang kulay niya. Opo, aniyang dinampot ang isang t-shirt at pilit ginaya ang pagtutupi ng matanda. Nasalo niya ang ulo nang umikot ang paningin niya. Ravenna, bulalat na bulalas ni Manang Delen. Iyon ang huling narinig niya bago siya matumba at mawala ng malay. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Maayos na po ang lagay niya. I'll take good care of her. Pangako ni Jim kay Don Renato. Nakausap niya sa telepono. He felt bad dahil nagkasakit si Ravenna habang wala siya. I'll be counting on you, Jim. Kung pwede lang gusto kong pumunta rin ngayon. Kapag may sakit kasi yan, nagiging iyakin. Naiwan sa Cebu ang Don ng mga sandaling iyon para sa business conference na dinaluhan nila. Hindi ito nakasama sa pag-uwi niya dahil isa ito sa mga speaker ng naturang conference. Ako po mismo ang mag-aalaga kay Ravenna. Tatawagan ko po uli kayo at babalitaan tungkol sa lagay niya from time to time. Pag-assure niya sa ama ni Ravenna. Just bear with her, iyo. Nag-aalalang sabi nito. Yes, Tito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga ng may babang telepono. Anumpihit sa kinauupuan si Manang Delen ng mga sandaling iyon. Kasalanan ko. Hindi ko agad napansing mataas na palang lagnat niya. Natatarantang sabi ni Manang Delen. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Ang mahalaga na tingnan na siya ni Johan. Nang tawagan si ni Manang Delen at sabihing may sakit si Ravenna, ay kagad silang nagpaalam at umuwi sa Maynila. Habang dan ay tinawagan niya ang doktor na kaibigan para tingnan si Ravenna. Sabi ni Doc Johan sobrang pagod ang dahilan ng pagkakasakit niya. Hindi ko naman kasi nakalang puparsa pala siya sa mga ginawa namin. Hindi rin siya nagre-reklamo. Kawawa naman siya, anito. Pagkatapos matingnan si Ravenna at maresitahan ng mga gamot kanina, ay umalis na si Johan dahil may emergency pa raw itong aasikasuhin. Inakbayan niya si Manang Delen. Manang wala kayong kasalanan. Ang mabuti pa ay magpahinga na rin kayo at malalim na ang gabi. Ako na ang magbabantay kay Ravenna. Salamat, Jim. Anang matanda bago ito tumalikod. Pinuntahan niya ang pasyente nila para tingnan ang lagay nito. Madilim na ng magising si Ravenna. Nakahiga siya sa kama niya at may basang tawal na nakapatong sa noo niya. Ang init. Mainit na mainit ang pakiramdam niya at gusto niyang magtungo sa banyo para mag-shower. Umiikot ang paningin na bumangon siya at dahan-dahang humakbang patungo sa banyo habang inaalis ang mga botones ng suot na pantulog. Pakiramdam niya ay lalong umiikot ang paligid sa paghakbang niya. Ravenna, patakbong nilapitan siya ni Jim na kapapasok lang sa kwarto niya. Ang alam niya ay nasa sibito kaya bakit naroon ito? Gusto niyang magprotesta ng buhatin siya nito at ibalik sa hinga. Hey, gusto kong pumunta sa banyo. Protesta niya. Bakit mo naman gustong magpunta ng banyo? Yun nag-take a pee? Kunwari ay natural na natanong nito pero mababakas ang pag-alala sa tining nito. Hindi, mainit. Gusto kong maligo. Hindi pwede, may sakit ka. Pero gusto pa sana niyang magprotesta.
Pero parang naubos na kandilang napahiga siya sa kama sa sobrang panghihina. Napaiyak na lang siya sa kawalan ng magawa. Disaks, ayaw niyang humarap kay Jim na gano'n ang kalagayan. O tingnan mo, hindi mo kaya at may sakit ka. You need to stay in the bed and rest. Pinahin ito ang mga luha niya at inayos ang pagkakain niya. Higa niya. I'll give you a sponge bath. Ani Jim na lumabas ng kwarto niya. Naiwan siya nakatitig sa kisame. Kapag may sakit siya, nagiging emotional siya. Tanging ang mama at papa lang niyang nakakaalam niyon. She miss her so much. Naisip din niya ang papa niya na parang hindi na siya mahal. Hindi niya napigil ang pag-agos ng luha niya. Pagbalik ni Jim sa kwarto ay mupo ito sa tabi niya. May dala na itong palangganang may lamang maligamgam na tubig at pimpo. Naaamoy din niyang rubbing alcohol na inahalo nito sa tubig. Tahan na at baka mapano ka pa niyan sa kakaiyak mo dyan. Nang tangkay nitong alisin ang mga damit niya ay natatarantang pinigilan niya ito. Anong ginagawa mo? May pag-cross niya ang mga kamay sa tapat ng dibdib niya. Subukan lang nitong pagsamantalahan ng kahinaan niya at ipapasunog niya ito sa impyerno. Huwag ka nang umarte dyan, may sakit ka na nga. Ibinaba nito ang mga kapaninit niya. Just stay put and let me do this. He continued to undress her. Ano? Ako na kasi. Huwag nang makulit. I'll give your personal nurse starting right now. Maingat nitong ibinaba sa tabi niya ang kamay niya. I got permission from your father as your future husband. Tama lang na matutuhan ko nang gawin ito. Madiplomasyang sabi ni Jim. Nakitawag na lang si Manang Dylan, sila lang papuntahin mo rito. Pagpupumilit pa rin niya. Alam mo ba kung anong oras na? Matanda na si Manang Dylan. Napagod siya sa maghapong pagbabantay sa'yo. Kailangan niyang magpahinga at saka nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. She sighed, pero pagod ka rin, di ba? She could see the tiredness itch in his face sa nanlalabong paningin. Ngumiti si Jim. Thank you sa concern, but don't worry about me. Ang intindihin mo ay ang pagpapahinga para madali kang gumaling. Bahala ka na nga. Pinunasan nito ang katawan niya. Ramdam niyang naingat na ingat itong masaling ang mga pribadong parte ng katawan niya. May pagka-gentleman din naman pala si Jim. Kinuha nito ang kumot at tinakip iyon sa katawan niya. Salamat, Jim. Nag-iinit ang mga pising sabi niya. Nabihisan na rin siya ng binata at ngayon ay ginagamot na ang mga sugat niya sa kamay na nakuha niya sa paglalaba. Tinitigan siya ni Jim. She saw the gentlest gaze she had ever seen at natutuwa siyang makita ang sariling refleksyon sa mga matang iyan. You're welcome. Sagot nito pagkatapos ang ilang sandaling walang masabing nakatitig lang sa kanya. Matulugan na. She closed her eyes when he gently kissed on the top of her head. Jim, nakapikit na tawag niya. She felt like crying again. Hinawakan niya ang kamay nitong nakadampi sa pising niya. Don't leave me. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yun. Shh, I won't leave you. Puno ng pangako. Ang boses nito. Tabihan mo ako please. Mahina niyang pakiusap. She gave in to her weakness. Lahat ng pagkalungkot niya at pagkamis sa mga maniya sa tampo sa kanyang ama, sa pag-iwan sa kanyang ni Clark, at sa kaibang damdaming ilang araw na rin nalabit sa puso niya, took its toll on her. Naramdaman niya ang pagtabi ni Jim sa kanya sa higaan. His warmth gave comfort to her, at hindi niya napigilan ang sariling sumubsob sa dibdib nito at yumakap dito ng mahigpit. And right at that moment, she felt really glad to have Jim by her side. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Manang nila nang dumulog sa mesa si Ravenna. Opo, lakas na po ako ngayon. Nakangiting sagot niya. Kapag kuwan ay pasimpleng nagtanong. Si Jim po. 4 na araw na siya nagpahinga at sa loob ng mga araw na yun ay ang lalaki nag-alaga sa kanya. Gusto niya itong pasalamatan. Tinawagan siya ni Santi kaninang umaga. Sabi niya ibabalik din daw siya mamayang tanghali. Gusto ka raw niyang makasabay sa pagkain. Nangingiting sabi niya. Ganun po ba? Hindi niya mapigilan ang kasiyahang dulot ng sinabi ni Manang Dylan sa kanyang puso. Nabali ang pansin niya sa isang babaeng pumasok sa hapagkainan galing sa kusina. Ngumiti ito sa kanya. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya si Manang Dylan. Sino po siya? Tanong ni Ravenna. Siya si Lena, pamangkin ko. Kinuha siya ni Jim sa mansyon para may kasama ka rito pag alis ko mamaya. Ayaw na rin niyang ituloy ang pagtuturo ko sa ng mga gawang bahay. Bakit daw po? Kawang batang ayaw na alalang-alala nang makita mga sugat mo sa kamay. Ayaw na raw niyang mapagod ka rito. Ayaw na niyang maulit ang nangyaring pagkakasakit mo. Ngayon ko nga lang siya nakitang ganun sa isang babae. Ramdam niya ang dagling pag-iinit ng kanyang mga pising. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya.